Mula sa Senado patungo sa kagawaran ng edukasyon, si Senador Juan Edgardo Sonny Angara ang napiling papalit sa nagbitiw na DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga utos ni Pangulong Bongbong Marcos, pataasin ang international standing ng Pilipinas sa Program for International Student Assessment o PISA, pati ang pagpapabuti sa pagtuturo ng kasaysayan sa mga estudyante. Yung hindi nakapokus masyado lang sa memorization, pero hindi sa pag-uunawa o pag-iintindi sa mga nangyari talaga, kung bakit nangyari yun, at yung making history interesting for our young people. Dahil ang pag-upo ni Senador Angara bilang bagong kalihim ng DepEd ngayong buwan ay nataon naman sa muling pagbubukas ng klase, ito raw ang isa sa unang bibigyan niya ng prioridad sa simula ng kanyang panunungkulan. Sa panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Angara na nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni outgoing Education Secretary Duterte para sa maayos na turnover sa kagawaran. Ipagpapatuloy daw ni Angara ang nasimulang review ng BISE para sa streamlining ng curriculum. Nire-review rin ngayon ng DepEd ang K-12 program o Enhanced Basic Education Act, kung saan isa sa mga may akda si Angara. We'll continue whatever review was started. Pero may batas kasi yan, Maris. No? So, at the end of the day, ang masusunod dyan ay ang Kongreso. Kung ano ang policy direction as the highest policy-setting body, we'll have to follow whatever the law dictates. Kaugnay naman sa kontrobersyang hinarap noon ni Vice President Sara dahil sa paghingi niya ng confidential funds para sa DepEd. Well, I think hindi na humingi si Vice President for the last 2 years ng confidential funds. So, I don't think it will be necessary. Sa pahayag ng DepEd para i-welcome ang susunod na kalihim, sinabing handa raw silang makipagtulungan sa kanyang liderato para sa pag-aangat ng kalidad ng basic education sa bansa. Inilatag naman ng dalawang grupo ng mga guro kung ano ang tingin nilang dapat maging prioridad ng kalihim, kabilang ang para sa mga guro. Reduction ng administrative work, no, yes, at yung payment of overtime pay, no. Ang mga ito ay napakagaganda, no, ng mga policies, no. Pero hindi pa ito napatutupad. Sana mabigyan ng pagkakataon na maging kabahagi ng pagbubuo ng programa ang mga stakeholders, lalong-lalo na yung ating mga guro. Sa aming pagtatanong online, maraming kapuso ang sumagot na sana itaas na ang sahod ng mga guro. Bukod dyan, sabi ng isa, sana'y mapabuti ang mga school building at training para sa mga guro. But of course, we support any pending measures like we supported yung increase in the teaching allowance. Yun, isa tayo sa mga authors nun. So anything that will help improve the compensation and the benefits of our teachers, 100% supporting tayo. Sabi naman ng isang netizen, sana pagtuunan ng pansin ang creative thinking ng mga estudyante at kanilang kakayahan sa agham at matematika. Dalawa naman ang humiling sa pagpaparami ng scholarships at iba pang oportunidad para patuloy na makapag-aral ang mga mahihirap. At may humiling na sana'y patigil ang pagva-vlog ng mga guro tuwing oras ng klase. Tungkol naman sa hiling ng mga pribadong eskwelahan sa taas singil na matrikula, may costs talaga dyan. Ako naman, however, the department can help our schools, whether public or private, kasi yan ang mandato natin sa ilalim ng saligang batas. There is complementarity and we're constitutionally mandated to support the schools irrespective of whether they are public or private. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi.